Praise the Lord. Makita niyo naman, wala po ang ating mahal na pastor. Siya po ay nasa Klagenfurt kahapon at ngayon ho, nasa Udine, Italy po sila. At meron siyang team, kasama niya ang team. So, salamat po sa Panginoon na patuloy natin silang isama sa panalangin at ang service ng ating mga dudes. Okay? Patuloy natin isama sila sa prayer natin. At kami po, katulad ng mga patutuo dito, because of Jesus. Kaya ako nagkakaroon ng mga ganong patutuo, testimonies, dahil kay Kristo. At kaya nagkakaroon ng ganon din ay dahil sa mga prayers niyo, sa lahat ng inyong pagsusuporta sa mga pananalangin ninyo. Kaya salamat po sa Panginoon. At ipag-pray din natin ang pagbabalik ni ang ating mahal na pastor, ang ating senior pastor. Hello? Hindi po ako senior. Junior pa lang ako. Sabi ko ba? Si Pastor Larry mukhang senior. Diyan po ba kayo? So, patuloy natin mahalin ang ating senior pastor at isama natin siya sa pananalangin natin. Kasi tingnan niyo, palawak ng palawak, paluwag ng paluwag, at padami ng padami. Kaya kailangan natin itong mga pagbiyahe na kotse, no? Para tayo po ipagbibigyan po tayo ng Panginoon, para mas malawak pa ang ating mararating. Amen? Hindi ba tayo natutuwa na kasama na tayo sa body of Christ? Hindi ka ba natutuwa na nandito ka? So, ako din ho, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakasama ko rito. Nakita ko kayo. Kung nung 100 pa lang tayo dito, kung hindi ako nagpatuloy, hindi ko kayo nakita. Pero salamat sa Diyos. Amen. Through the blood of Jesus Christ, dumami ang ating kapatiran. Amen. So ngayon ho, gusto ko pong mag-share sa inyo patungkol po sa fruitfulness in Jesus. Fruitfulness in Jesus ay, sabi niya dyan, the great expectation of God is bearing fruit. Kung meron tayong Great Commission, meron din great expectation ng Diyos. Ano yung Great Commission? Go and make disciples to all nations. Okay? So, dito rin ho, sa ating mga dadaan ng mga verses na ito rin ho yung expectation ng Diyos sa atin bilang anak ng Panginoon. Sino sa inyo nag-i-expect sa Panginoon na siya po'y pagpapalain ng Diyos? Pakita sa kami. Wow, praise God. Hallelujah. Sino sa inyo naman ang gustong gawin yung expectation ng Diyos sa Kanya? Pakita sa kamay. Kumunti na. Hello? Kaya makita ho natin, kaya tayo binago ng Diyos para mamunga. Kaya tayo niligtas ng Diyos para mamunga po. Nandiyan po ba kayo? Hallelujah. Great expectation of God is bearing fruit. Para tayo po ay mamunga. Magkaroon po tayo ng bunga. Of course, lahat ng punong kahoy may pangalan, di po ba? Kung nagtanim ka ng orange, anong ini-expect mo maging bunga nito? Orange din. Kung nagtanim ka ng mga apple, siyempre, anong bunga nito? Apple din. Ewan ko sa inyo kung ano ang tinanim nyo, nagbunga ng iba. Ano na siguro yun, di po ba? So, ito ho, sabi niya dito sa Genesis 1:28, sabi niya, next, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Pwede ba natin sabay-sabay magbasa? Okay, Genesis 1:28, ready, go. God blessed them, said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea, the birds of the air, and every creature that moves on the ground. Sa Old Testament, doon pa lang sa Genesis, meron nang nagparamdam na ang Diyos ng expectation niya sa tao. Anong sabi niya? Be fruitful and multiply. Sa Old Testament pa lang yun, may pangako na ang Diyos, may kuman na ang Diyos. Yun ang kuman noon. Tapos dito, pagdating dito sa John 15 verse 16, next, you did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. Kaya kahit din ho sa New Testament, ayun din po ang commandment ng Diyos. Hindi niya ito binago. Hello?
Hindi ito binago ng Panginoon. Sinabi na din nung Genesis, nung New Testament, sinabi pa rin niya, go, ano sabi niya? Bear fruit. Magbunga ho tayo. Pakisabi sa katabi, magbunga tayo. Hallelujah. Ang reason ho, why God chose you is, ano sabi niya sa verse natin? Appointed you that you might go and bear fruit. Yan po ang pinaka-isang rason, bakit tayo pinili ng Diyos? Para saan? Para magbunga tayo. Nag-agree po ba tayo doon? Ang punong hindi nagbubunga, ano yun? May sakit. Hello? Andiyan po ba kayo? Diba? Pagka yung bayabas mo o yung nagtanim kayo ng mangga, ilang taon na ito hindi nagbunga, anong gagawin nila, pag-uusukan nila para maging healthy? O lalagyan nila ng mga fertilizer para ito maging healthy. Para saan? Magbunga. Ang puno ho na walang bunga ay may sakit. Maalala ko lang po yung tawag nito, yung mga tupa. No? Ang shepherd, pagka tinawag na niya yung mga tupa niya at papuntahin na niya, papasukin na niya doon sa kanyang kural, no? At meron siyang baston, meron siyang, anong tawag nito? Shepherd staff. Okay? At itong tungkod nito, ilalagay niya doon sa gate. Ihaharang niya ganyan. Kaya lahat yung mga tupa, pagka papasok sila, tatalon sila. At yung tupa na hindi makatalon, madidetect na yun ng shepherd, may sakit, hindi makatalon. At ganun din po dito. Andiyan po ba kayo? Hello? Kaya makikita mo natin, kapag ang isang punong kahoy na nilikha ng Diyos ay hindi namumunga, nadidefeat po ito yung purpose. Hindi ko nangyayari. Kaya ano? Hindi nangyayari yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Hello? Ano yung fruit that will last? Ano yung sinabi niya sa verse natin? Fruit that will last. Ano yun? Yan. Ano yung fruit that will last? Isa lang naman ang hindi nasisira. Magpakailanman. Kaluluwa. Hello? Andiyan po ba kayo? Mukhang hindi kayo naniniwala eh. Yung kotse mo, nabubulok yan. Yung damit mo, nasisira yan. Yung bahay mo, nasisira din yan. Asawa mo, nalalanta. At lahat ng meron sa lupa, nasisira. Hello? Isa lang forever in eternity na hindi masisira ang kaluluwa. Hello? Buhay pa ba kayo? Hallelujah, Jesus. Kaya ho, ano yung fruit that will last? Kaluluwa. So, yan ang heart ng Father. Kaya huwag na kayo magdala dito, Pastor. Marami akong dalang kaluluwa. Huwag kayo magdala ng anino dito. Dalhin yung katawan. Pagkakaluluwa, ibig sabihin tao. Hello? Emi po ba? Huwag kayo magdala ng anino dito o multo. Hallelujah, Jesus. Kaya, kaluluwa. Pero ang problema, wala tayong interes. Magmalasakit sa kaluluwa. Ano? Bakit nawawalan tayo ng interes? Kasi may interes tayo na iba. Bago ka tumawag bago ka mag-follow up, ano ginagawa mo? Uunahin mo FB. Ang dami nating interes. Kaya lahat itong mga interesado tayo mga bagay na ito, dapat na isuko ito sa Diyos. Amen? Para ma-divert tayo sa pinaka gagawin natin na fruit that will last. Sabi niya dito, 1 John 2:15, sabi niya, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Because all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the arrogance produced by material possessions is not from the Father, but is from the world. The world in its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. The man who does the will of God lives forever. Maalala niyo yung example ko po noon, na lahat ng mga bagay na, pagka kumain ka sa restaurant, di ba may mga appetizers? Alam ba po natin dito, side dito, alam niyo ba yung appetizers? Okay, dito alam niyo yung appetizers, ano?
Yung appetizers na yan, ang purpose ng appetizers na ito po'y kakainin mo para lalo kang mag-desire doon sa pinaka-main course. Naalala na po natin. So ngayon, ang nangyayari, pagdating ng mga appetizers, ang dami natin kinakain. Kaya pagdating ng main course, wala tayong appetite. Ang nangyayari sa atin, ano nangyayari? Appetizers yan, mga hindi masama ang magkakotse, hindi masama ang magkabahay, magkasapatos, magkadamit ng anong marka yan, gaano mang kamarka yan. No? Appetizers lang ang mga ito para lalo mo sanang gawin yung kalooban ng Diyos. Hello? Pastor, may kotse ako. O, dalhin natin sa Salzburg. Appetizer niya, kaya ka pinagpalo para magamit ito para pagmamalakayan. Andiyan po ba kayo? Kaya nga binigyan ka ng maraming sapatos, may damit, para pagdating ng act of kindness, meron ka. Kaya yung blessing ng Diyos sa atin, pampabunga yan eh. Itanim lang natin. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Alam niyo ba yung buto ng mustard seed na sabi niya sa kanyang salita? Na napakaliit na buto nito, pero pagka tinanim mo ito, magbubunga ito. Hello? Ang nangyayari, buto pa lang kinakain na natin. Ang buto, hindi pagkain. Pangtanim. Andiyan po ba kayo? Huwag mo naman tingnan yung katabi mo, parang siya ang topic. Appetizers, kaya minsan yung kaluluwa, ang pinaka-main course natin yung kaluluwa. Kaya ka binigyan ng bahay para magkaroon ka ng Bible study dyan. Main course. Meron tayong main course. Huwag kang magpakabusog sa mga appetizers na yan kasi lahat ng bagay sa mundong ito ay alin. Pagka namatay ka, wala kang madadala. Ang madadala mo lang sa langit ay Hallelujah. Gusto niyo ba makita yung kamag-anakan nyo, yung mga kaibigan nyo sa langit? Ang problema, wala tayong interest sa interest ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Pagka nandito ka, ang tatapang natin dito. No? Ang tatapang natin mag-share, tatapang natin sumayaw, kumanta. Alam niyo, ang nangyayari minsan, napobokus din tayo sa gift. Mukhang walang tao dito. Pinagbuti natin, sabi nga nila sa Pilipinas, at Pilipinas, yung mga churches doon, pinagbuti talaga nila yung gift. Nag-focus sila sa gift, kaya grabe, pagka sumayaw nga naman sila, grabe. Pagka mag-drama, grabe. Pero yun ang alam. Ganun na lang ang church. Meron akong narinig na church. Nag-anniversary sila, 60th year anniversary ng church. Ang membro nila, 60 din. Kasi nag-focus na sila sa gift. Hindi tayo niligtas ng Diyos para maging gifted tayo. Binigyan na tayo ng gift, hindi na niya pwedeng bawin yan. You have, pero gamitin mo yung gift to be a bridge for the souls. At pa pala kayo. Isipin natin, tatlo-tatlo na ang cellphone mo, tatlo-tatlo na ang mga sapatos mo, tatlo-tatlo na yung mga kotse mo. Alam mo, wala kang madadala diyan. At siya po ba kayo? Hindi masama magkasalamat, meron ka. Pero kung gagamitin mo ng mga blessing na ito for yourself, hindi namatay si Kristo para tayo maging mayaman lang sa balat ng lupang ito. Namatay si Kristo para magligtas ng iba. Hindi niya kailangan ang kayamanan natin sa langit, mayaman na ang langit. Yung mga hawak lang natin dito, mga barya-barya lang yan sa langit. Kumbaga, alikabok sa langit. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kaya napakaganda po na magpumunta tayo sa focus ng Panginoon. No? Tatlo-tatlo na yung cellphone mo nga, pero may natawagan na ba yan na unbeliever? Yung kotse mo, may nasakay na ba na dadalhin mo sa church para mag-church?
Hindi pang pabunga talaga eh. Hello? Wala ng tao dito. Please forgive me. Mahal kayo ni Pastor lagi. Hallelujah, Jesus. Kaya tayo, mga kapatid, huwag po tayong mag-focus lang sa gift natin. Kasi minsan magiging hindrance siya. Instead na napakaganda, pinagpala ka ng Diyos ng gift. Pero ang tanong, anong sabi niya sa verse natin? Ang tanong doon ay bear fruit. You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Nakailang kaskas ka na rito, nakailang sayo ka, nakailang altar ko ka na. Bunga talaga hinahanap ng Diyos eh. Andiyan po ba kayo? Hello? Kaluluwa ang hinahanap ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Ito po, napakaganda po tayo na pumunta tayo sa interes ng Diyos. Ano yung mga interes niya? Pastor, ano na ba talaga gagawin natin? Pagpuri lang sa mga hindi, gawin natin, go and bear fruit. Kaya napakaganda po yan. Kaya ito po, ang kaluluwa, yan po ang the fruit that will last. Kaya napakaganda po, tandaan mo natin, nag-invest po ang Diyos sa atin. Ano ang ginawa niya? Tinanim niya ang kanyang anak, the seed, Jesus Christ. Para mamatay, mailibing, para mabuhay muli, para tayo mabuhay din. Diyan po ba kayo? So ngayon, ang nangyari, ito po, kaya tayo niligtas ng Panginoon para maging seed din tayo sa iba. Para gawin din natin yung pinaka para maligtas din ang iba. Kaya lahat po tayo yung gagawin natin, sana upang pabunga. May mga gadget ka, gamitin mo ito connect. Meron po kaming binabible study at dito nga si Sister Eileen. Salamat sa Panginoon for the glory of God. Kami po nag-share lamang sa kanila. Ito'y sinishare lang namin na may bukal sa puso namin. And later on, ang Diyos umikilos. Kaya makita ko natin, keep on sharing. Gusto kong binabalikan ko ito. Ayoko yung, yung bang nandito lang ako, as a position, pastor, kasi tinawag na pastor. No, gusto ko yung nandun ako sa kalsada, gusto ko yung nagsishare. Kasi pagka ginagawa ko yung pinagagawa ng Diyos, parang nare-revive ako, nare-refresh ako. Subukan mo, wala ka ng hindi ka na nag-i-evangelize, mawawala ang interest mo sa Panginoon. Napakaganda pagka nagsishare ka sa iba, later on, kahit ikaw nare-realize mo, kailangan mo rin ang salvation ng Panginoon. Kaya hindi ka bibitaw. Kaya napakaganda ko, pagka nagsishare po tayo, nandito po si Mami Chupay. Magpatulong po kayo sa kanya. Bibigyan kayo ng Amen? Hallelujah, Jesus. Magmalakayan po tayo. Kaya napakaganda ho, ang pinupuntok ko po dito, yung balance. May gift, may fruit. Amen ba? Pakisabi sa katabi, gift and fruit. Hallelujah, Jesus. Gift and fruit. Kaya lahat po yung ating mga, minsan, ito po nangyayari, reality ito minsan. Minsan sino sa inyo yung kinakausap ng Diyos, tinexan ka ng leader mo, kapatid, meron tayong BS ngayon. Sabi ng pinapalo sabi niya, ay wala akong time kasi itong anak ko. Alam mo, kung sa time ni Abraham yan, sasabihin ka ng Diyos, yung anak mo, ialay mo. At may pastor na ganun. Pagka sinasabi yung hadlang, pastor, may hadlang eh. Anong hadlang? Trabaho. Alam mo, ang prayer ko sa iyo, matanggal ka na sa trabaho. Salamat tayo at mabait ang pastor natin. Kasi pagka nawawala, nagkakaroon ng problema, lumalapit sa Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya doon nga, sa time ni Abraham, halimbawa kayo, sinabihan kayo ni Lord, Abraham, isuot mo na yung anak mo. Baka siguro kung ikaw, kabaligtaran. Lord, pwede ba? Yung biyanan ko na lang. Ako na lang sasaksak. Grabe ka. Anak ang hinihiling ng Diyos para may time ka sa Kanya. Di ba? Kaya yung mga anak natin, i-consecrate natin sa Diyos. Huwag sila maging Diyos-Diyosan natin. Kundi isuko natin sa Panginoon.
Dala-dala ko yung mag-follow ko, mag-Bible study ako, dala-dala ko yung anak ko. Akala ko walang katapusan. Praise God, hindi na ako laging gano'n. Nalampasan ko, praise God ngayon. May katapusan. Mo ba? Bibigyan ka ni Lord ng kapahingahan. Andiyan po ba kayo? Hallelujah, Jesus. No, natatapang natin lalo na hindi pa tayo naging Kristiyano. Sino sa inyo nakakaalala nung hindi pa siya Kristiyano? Yung talagang madilim ang buhay niya. Di ba naalala natin? O, tingnan ang dami. Katulad ko. Sino sa inyo yung kunti na lang, demonyo na? Grabe. Pero praise God, pinago tayo ng Diyos. At kasama din ako doon. Yun ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ang tatapang natin kung ano-anong gagawin natin, wala talagang yung inumin mo, marakademonyo. Kaya kapag ka uminom ka, yung angel, ano ba natin yung marakademonyo? Yung bilog, yung G. Okay, pagka nakatayo pa, nakataas yung yung angel, papatayin niya yung demonyo. Pero pagka tinumba mo na, naitaas na yung nagkaligtad, yung demonyo na ang nakataas. Grabe ang tatapang yung mga ginagawa natin. Ako, maalala ko talaga, parang wala kang takot. Pero sana pagdating sa Diyos, praise God, gusto ko yung katapangan na yun, madala ko sa kingdom ng Diyos. Matransform na nga lang. At ganun din kayo, matatapang nyo. Kung magkwento ka at mag-chismis ka, grabe ka. Sana dito, gamitin mo na sa kingdom ni Lord. Ayan na nga. Pero pagka tinumba mo yan, panalo ang demonyo. Kaya yung mga hasta demonyo, maisuko na natin lahat sa Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Okay. Next verse, punta tayo sa John 14:6, sabi niya, fruit begins from the seed. Ang pamumunga nagsisimula sa buto. Padyan mo ba kayo? Meron bang kusang tumubo na lang, walang buto? Lahat po ng nilikha ng Diyos sa mundong ito may kalalagyan. Ang isda sa tubig ng ground. Hello? Ang gagamba sa kanyang sapot. Andiyan po ba kayo? Mga buhaya saan ang mga buhaya? Sabi nila, hindi lang sa kabundukan ng buhaya, kahit sa syudad may buhaya. Sana wala sa church, ha? Lahat ko nilikha ng Diyos, ang puno nakatayo sa lupa. Meron ba kayong nakitang punong floating sa tubig? Wala. Andiyan po ba kayo? Meron ba kayong nakitang tilapia na sa lupa naglalakad? O sa tamang church? Wala pa akong nakitang ganun. May lugar talaga at ganun din sa atin. Meron ang lugar. Kaya ang Kristiyano ay kailangan may church na kung saan ka maitatanim ang buhay mo. Hindi pwede yung palipat-lipat. Andiyan po ba kayo? Pag sinita sa church na iba, lipat na lang ako ng church kaysa magbago ako ng buhay ko. Kapag naka sa isang church, sinita na naman. Hindi pwede nga kasi kontra sa salita ng Diyos. Ano ang gawin niya? Lilipat ulit. Kaya ito yung mga tawag dito, ito yung mga lipat Christian eh. Andiyan po ba kayo? Anong tawag sa kanila? Yung Kristiyano kalawakan. Hindi ka lalago pagka palipat-lipat ka. Kailangan maitanim ka. Ang Kristiyano kailangan maitanim kung saan ka maalagaan, saan ka manurture, saan ka ma-care, saan ka ma-pastoral care, saan ka maalagaan ng mga leaders, saan ka maalagaan sa salita ng Diyos. Po ba? Kaya ito, napaka-importante mga kapatid. Fruit begins from the seed. Sabi niya, John 46, alam niyo ito. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the seed of the Father. Kaya ang buhay natin may tanim sana kay Kristo. Amen.
Yan, iisa-isahin po natin yan, mga kapatid. Paano tayo maging bunga? Magsisimula ito sa seed. Kaya sabi ko, fruitfulness in Jesus. Magbubunga lang tayo pagka konektado tayo kay Kristo. Amen. Ito nga, sabi niya sa sabi niya dyan sa John 14:6, I am the way. Jesus way. Punta tayo sa Jesus way. Yeah, Jesus way. Sino sa inyo ang gustong yumaman? O simple pa kayo. O ako gusto kong yumaman. Ba? Lahat tayo. Pagpalain tayo ng Diyos. Pero alam mo ba ang way? Jesus is the only way. Kasi yung way natin, iba eh. Pa-promote ka lang, gusto mong ma-promote, tatapak ka ng tao, sasakit ka ng tao. Pero na akong i-evangelize sa Switzerland. Ito po'y mataas ang ranggo nito sa US Embassy. Nashiran ko po siya pong Pilipino, at siya po yung pinaka-head ng security doon sa time na yon. At nung nag-outreach po tayo doon, evangelism po kami during the time. And then, kasalamuha ko po siya hanggang sa nashiran ko po siya. At sabi niya sa akin, hindi ko alam na magkababayan pala kami. At yun nga, sabi niya sa akin, Jonathan, sabi niya, siyempre, bata ako, siya, senior. Junior ako. So ang tingin niya sa akin, parang uhugin pa. So sabi niya, alam mo Jonathan, kung gusto mong ma-promote, kailangan mo talagang tumapak ng tao. So wala akong nagawa na, share ko pa rin ang gospel. So after 5 years, i-report nila sa akin, alam mo yung nashare kung ano, natanggal na. At napauwi. At hindi pa binayaran yung ano niya. May case eh. Ang hirap mong magyabang ka sa Diyos. Andiyan po ba kayo? Pagka ang niyabangan mo, Panginoon, alam mo, nasasaktan din ng Diyos. May damdamin ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? Kaya ito ko, yung way natin nakakasakit at nakakasama. Kaya, Jesus way. Ang ganigin natin. Amen po ba? Pakisabi sa katabi, Jesus way. Jesus way. Hallelujah, Jesus. Kaya ako, mga kapatid, ito, malapit na po. Sabi ni Pastor Larry, sabi niya, ay malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon? Good. So, napakaganda po ngayon, habang hindi pa bumababa ang Panginoon, ang gagawin natin, ito na, palitan na natin yung eat all you can. Palitan na natin ito ng take all you can. Ebi ko ba? Isama mo, idamay mo na lang yung kamag-anakan mo, idamay mo papunta sa langit. Take all you can habang buhay ka pa, habang nandito ka pa na pwedeng gamitin ka ng Diyos. Take all you can, hindi lang sa eat all you can. Amen. Mukhang walang tao ito. Hallelujah, Jesus. Para tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Minsan ho, hirap po tayo talaga sa way ni Jesus. Sinabi na nga, seek first the kingdom of God. Anong ginagawa natin? Pinakahuli ang kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Instead na mag-devotion ka, anong nangyayari? FB muna. FB muna. Nag-likes ba? Wala man lang likes dito. Ang dami ko ng pinos, wala man lang likes. Masisira talaga ang araw mo. Kasi wala talaga maging likes. Frustrate ka. Andiyan po ba kayo? Kaya sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Katulad yung verse na, 1 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Ang nangyayari, iba? The old stayed and the new did not come. Kasi yung old is still yung old mo eh. Yung pa rin, ikaw at ikaw pa rin. Andiyan po ba kayo? Mag-transform na tayo! Amen! Para tingnan mo, ang nakikita ko rito,
in 2 years time, hindi na tayo kakasya. Kapag lahat tayo ay gagalaw, in take all you can na kaluluwa, sa labas, hindi na tayo kakasya. Merong problema. Ko ba? Pero at least, lugar ang problema, magandang problema. Ang masamang problema, yung napakalaking church mo, walang tao. Masamang problema yun. Pero kung padami ng padami, hindi yan problema. Hello? I-extend ng Diyos ito. Amen po ba? In 5 years time, maganda dudubli. Gusto ba natin madubli pa ito? Amen po ba? Magkaroon tayo ng second service. Kung nangyari sa Geneva, nangyayari na ito, mayroon na silang second service, mangyayari din dito. Okay? Ang gawin natin, Jesus way. Yung Jesus way, hindi na yung way mo, hindi na yung style mo. Andiyan ba kayo? Hallelujah, Jesus. Kaya tingnan mo, no? Kaya tayo po ay, pagka tayo, tinextan tayo. Sino yung natitextan dito, nakapala, may BS? Alam niyo ba yung word na BS? Bible study. Sino sa inyo natitextan? Sumasagot po ba tayo? Medyo nabubulunan ako sa sagot. Diyan po ba kayo? Minsan parang pero parang wala lang, di ba? Hindi man lang tayo makasagot. Hindi ako makakarating, kapatid, sorry. Yun lang, iayaw na lang natin. Kapaligtaran talaga sa atin. Kaya ho, mga kapatid, pero tingnan mo, iti-text sa'yo, may akibot dito, saan? O dito, may gusto magpautang. Sino? Bilis eh. Jesus way na ang gagawin natin para tayo magpuma. Amen po ba? Sabihin nga natin, Jesus way. Anong ginawa ni Kristo? Namatay siya sa kanyang laman. Nung dinuraan siya, tinuligsa siya, anong ginawa niya? Nagpatawad. Pinersecute siya, nagpatawad. Yan ang Jesus way. Kaya pagka i-persecute kayo, huwag kayong madala. Anong gagawin niyo? Magpatawad. Kahit sinasabi nila, may bilang ka, okay lang. Basta importante, may ganyan ka. Diba? Kahit sinasabi ng ganyan-ganyan ka, hindi ganyan din ako. Ikaw, wala kang ganito eh. Kaya kaya Jesus way, amen po ba? Ano yung Jesus way? Si Jesus Christ nag-disciple. Dinisciple niya yung mga disipulo niya, nag-alaga ng tao. Anong ginawa ni Jesus? Nag-pray. Kaya kapag may problema, Jesus way. Hindi yung way ninyo. You did it in your own way. At po ba kayo? Hindi na pwedeng gawin yung way natin, yung Jesus way. Pagka may problema si Jesus, nung siya ay malapit na huli, nakipag-usap sa Father, nag-pray. Kaya kung may problema ka, pray. May sakit ka, mag-pray. At po ba kayo? Bago ka kumain, mag-pray. Baka hindi pa kayo kung nag-pray pagka kumain eh. At po ba kayo? Hallelujah, Jesus. Nagpatawad siya. Kaya sa lahat ng sumugat sa iyo, ay dapat marunong ka na magpatawad. Jesus po, wala kang problema. Ewan po ba? Andiyan po ba kayo? Na instead na tinutuligsa ka, nagpapatawad ka para magaan lagi ang iyong buhay. Pangalawa, Jesus truth. Okay. Ano sabi niya doon sa John 8:32? And you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya po, maganda po mga kapatid na ma-set free po tayo. Ano yung truth? Sabi ng salita ng Diyos sa mag-asawa, submit to your husband. Hirap eh. Kasi kabaligtaran niya sa akin. Sinabing huwag kumain sa prutas ng the fruit of forbidden tree. Anong ginawa ng tao? Kumain. Ano yung bawal? Yan ang gusto. Ang tao ganun. No? Pero ito, kaya tayo, you will know, sabi ni Jesus Christ, you will know the truth. Amen po ba? Kaya ho, ito po, mga kapatid, ito po ay isa pong paalala po sa atin ito.
Lahat tayo rito nagkaka-wrinkles na. Nauubos na ang ating lumuluwag na ang landingan ng helicopter. Ang tanong, may bunga na ba? Andiyan po ba kayo? Tagal-tagal na natin nandito. Tagal-tagal na natin taas ng kamay. Ang tanong ay, tinatanungan ng Diyos, may bunga ba? You will know the truth, and the truth will set you free. Pastor, ginawa mo naman na, pinagpapatuloy mo ba? Ginagawa mo ba hanggang ngayon? Ang evangelism kasi natin, tuloy-tuloy, lifestyle yan. Ewan mo ba? Parang kinokonek mo lagi ang ano sa tao. Napakaganda po ito, no, na tayo po ay ma-remind tayo ito. Kung gusto mong pagpalain ka nila, Jesus way. Ano yung Jesus way? Give your tithes. Hello? Kaya kayong mga Amalekites, kayong mga Hittites, mga Bohatites, kayo ay kalaban ng Diyos. At po ba kayo? Oh, yung mga kalaban ng Diyos, mga Jebusites. At po ba kayo? Pero ito, Jesus truth. Pumunta tayo sa truth. Amen. Andiyan po ba kayo? Hallelujah. Mukhang katabi mo talaga yata ang topic. Praise God. Ito po kaya tayo po ay patuloy na mamunga. Gawin natin, alalahanin natin, alamin natin ang truth. Ano yung truth? It will set us free. The truth will set us free is Jesus. Amen. The written word, Jesus, the written word, the Logos, the written word is the first truth is the written word. It is the written word, the Bible itself. And the truth will set you free. Is the living word. It is Jesus, the living word. Ewan mo ba? Kaya siya ang magpapalaya sa iyo. Kahit i-memorize mo lahat, aalis na ang ating mga kapatid sa Salzburg para sila po'y makabiyahe sa trip nila. Palakpakan namin lang. Minsan gusto natin pagpalain tayo ng Diyos pero kukunin natin ang tsamba. Alam niyo ba yung lotto mentality? Matsamba pero alam mo, kung gagawin mo yung kalooban ng Lord, give your tithes, pagpapalain ka. Sigurado mo, pagpapalain. At dyan po ba kayo? Basta ginawa mo yung truth, ano yung truth? Yung katotohanan, yung nasa salita ng Diyos. Pagka yan ang ginawa mo, sigurado, hindi ka mapapatsamba. Hindi pa tsamba-tsamba ang Diyos. Amen. Sigurado ito, ang pangako ng Panginoon ay sigurado. Hallelujah. Pangatlo, Jesus life. Minsan hirap din tayo pamuhay yung Jesus life. May life ba si Jesus sa'yo? Di po ba, sabi niya sa mustard seed, pagka itinanim mo ito, and it grows like a big tree. No? And the birds will come to perch on its branches. Anong nangyayari? Mag-grow ito. Kaya nandito tayo, seed tayo sa iba. Para anong gagawin natin sa loob ng church? Mag-grow. Para kailangan mag-grow ang isang punong kahoy para mamunga. Meron ba kayo nakita, kunti ko sila, may bunga na? Wala pa naman eh. Ewan ko ba? Anong nangyari? Kailangan muna mag-grow. Kaya mag-grow tayo. Pakisabi sa katabi, mag-grow tayo. Hallelujah, Jesus. Kailangan mo tayong lumago sa Panginoon. Sabi niya sa Mark, ito na nga, yung Mark 4:31, it is like a mustard seed that when sown in the ground, even though it is the smallest of all the seeds in the ground, when it is sown, it grows up, becomes the greatest of all garden plants, and grows large branches so that the wild birds can nest in its shade. Kaya mag-grow. Kailangan mag-grow, kailangan may kailangan maitanim ka muna para mag-grow ka para magbunga tayo. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya tayo po ay huwag tayong mag-focus lagi sa gift. Although maganda yan. Praise God, meron tayo. Okay? At huwag naman puro yung bunga lang. Ayusin mo naman yung gift. Balance life. Para pagka ito'y nagsama, the fruit in the gift, sigurado po, magbubunga po tayo. Ebi po ba?
Hallelujah, Jesus. Kaya ho, ito po ang ating gagawin po ngayon sa ating, palitan na natin yung priorities natin sa buhay. Ito po isang paalala lang po sa atin. Kasi ang naririnig ko mula January hanggang ngayon ay harvest. Nalala natin yung sinasabi ng pati pastor, harvest time, harvest time, harvest time. Pero gumagalaw ba tayo? Kumikilos na ba tayo? Yung kaibigan mo, katrabaho mo, nasabihan mo na ba? Na-share mo na ba si Kristo? Pastor, hindi ko kasi alam yung verse eh. Kahit wala kang verse, i-invite mo lang sa church. Kami nang bahala. Amen? Mukhang ayaw eh. Hallelujah, Jesus. Kaya ito po, yung interest natin ay mapalitan. Palitan natin ito sa interest ng Panginoon. Isipin mo, 3 to 5 years, madodoble na tayo. At marami pang magpapastor. Ba? Gusto niyo ba dumami pang pastor dito? Yes. Kailangan magbunga tayo. Kailangan magmalakaya po tayo. Hindi lang yung faithful. Yes, praise the Lord sa faithfulness. Pero, nagbubunga po ba tayo? Fruit lang yung hinahanap. Ang hinahanap ng Diyos, the fruit. May bunga ba? May resulta ba ito? May madadala ka ba sa langit? Sa oras na ito mga kapatid, I challenge you. Ang ating mga priority sa buhay, isurrender natin sa Diyos. Magbago ka na. Mo ba? Baguhin mo na yung mga priority. I-ano mo naman yung mga kaluluwa, yung heart ng Father. Kasi there will be a time, uuwi tayo sa langit. There will be a time. Hahanapin ng Panginoon sa atin. Anong ginawa mo sa asawa mo? Anong ginawa mo sa kamag-anak mo? Anong ginawa mo sa kaibigan? Anong ginawa mo sa katrabaho mo? At later on, magsasalita yung katrabaho mo, sasabihin niya sa iyo, kaharap niyo ang Diyos. Bakit hindi mo man lang sinabi? Si Jesus sa akin. 5 years tayong nagkasama sa trabaho. Bakit hindi mo man lang nabanggit si Jesus? Alam na sasabihin mo doon, oo kasi sa akin, ako'y nasa lupa. In BI Christian kasi ako agent. Kaya hindi ako nagpahalata sa iyo. Ay, ganun ba? Kaya ang Bible ko noon, the smallest Bible in the world. Alam mo, hahanapin ng Diyos ang mga ito. Kapag ginawa mo yung part mo, hindi man siya naniwala, at least, uuwi tayo sa langit, taas na. Wala tayong guilty feelings. Amen po ba? Kaya mga kapatid, this is the hour to save your friends. Ito na yung oras para magligtas ng iba. One soul for Jesus. Take all you can. Dadalhin natin lahat ng higit sa ating makakaya na madala sa langit. It's not about ourselves. It's not about our effort. Kumilos ka kasi ngayon na God's effort na, hindi na effort ka. Hindi ko mo kaibigan mo, sige kung hindi ka sasama sa akin sa church, pupunta ka ng impyerno. Huwag kasi gano'n. Ba? Huwag niyong takutin ng tao. Kahit takutin mo yan. Kaya pag minsan ang bunga natin, artificial din eh. Hindi original. Nag-stay lang dito, pupunta lang dito, nakakita lang ng hindi, nakarinig lang ng hindi, ay umalis na. Kasi bakit? Artificial eh. Po ba? At siya po ba kayo? Gawin na natin yung Jesus way. Gawin na natin yung Jesus truth. At gamitin natin yung Jesus life. Nabubuhayan ba yung meeting ninyo pagka nandun ka? O nadidepress yung meeting na pagka nandun ka? Sana nagbibigay tayo ng buhay. Amen? Amen. Dapat may life. Para pagdating mo, maalala ko yung kaibigan namin kay Sister Julie noon na pinuntahan namin. Talaga nakita namin sa baba, nasa labas kami, yung bintana niya nakabukas. No? At grabe ang puso, grabe yung music. Talagang rock and roll. Tapos lumalabas yung puso sa bintana. Tapos nag-drop na kami, alam nila kami darating, in-invite kami. Pumunta kami. Tapos nung bukas nila yung pintuan, pagpasok namin ganyan, biglang tumahimik. Parang nawala lahat yung puso. Tapos parang nagbihim lahat sila. Kaya sabi ko, wow, Lord, may arrival.
Andiyan po ba kayo? Kasi there is life. Nakikita niya sa'yo, may buhay si Kristo. Totoo si Kristo sa'yo. Kaya tayo, time na para i-reflect natin, sabi ni Pastor Larry, mag-reflect tayo, maging mirror tayo ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Makita nila. Saan nila ngayon makita si Kristo? Sa katabi mo. Sa atin. Sa'yo. Ebi po ba? Tingnan niyo ang katabi niyo. Anak Kristo ba yan? Kaya mga kapatid, magbunga tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa bunga for the past. Okay. Ito salamat sa Diyos sa bunga natin sa past. Pero marami pang darating. Huwag tayo mag-enjoy sa ganito. Isipin mo, 40,000 ang Pilipino. Ilan lang tayo dito. Kaya huwag tayo malaki na tayo ay marami. Kasi, tignan mo, marami pa hindi nahintas. Isipin mo. Kaya, bakit pinapakita ng Diyos ito na malaki? Para magtiwala tayo sa Kanya. Jesus will, Jesus truth, and Jesus life. Gusto mong yumaman? Gawin mo, Jesus will, Jesus truth, and Jesus life. Kasi po ba kayo? Pagka makausap mo, makatabi mo yung mga katrabaho mo, there is something. May kakaiba. Meron akong napag-part-time noon, hindi naniniwala sa Diyos. Kay Jesus Christ, sabi niya, huwag kasi Jonathan, nandito sa bahay, parang kakaiba ang atmosphere sa bahay. Wow. Ikaw kaya, pagka ikay pumasok sa hindi mananampalataya, mararamdaman kaya nila yun. Wow, masusupog kayo ako. Bakit nandito na naman ito? At dyan ba kayo? Nakuha ba natin ibig sabihin? The life. Amen. Jesus way, Jesus truth, and Jesus life. Sigurado ko, pagka ito ang ating sigurado ko, magbubunga tayo pa. Hindi na sa effort, God's effort na. Andiyan po ba kayo? Hallelujah. Handa po ba tayo mga lagad? Ang kaluluwa? Of course, siyempre sa una mahirap. Pero pagka na inaayos yan, nadi-decide po yan. Kaya pagka nagmalakaya kayo, ito ang sinasabi ko lagi, huwag nating agad tirahin yung mga religion nila. Please. Meron akong ginagawa nga, napaka-subtle na nga yung approach ko, tapos biglan mo may pumasok. Ganito, alam mo, kung hindi mo ititigil, pupunta ka ng impyerno. Dahan-dahan na nga ako ng pagpasok, pagsasabi sa kanya, para kasi, ang believer, religious Kailangan sa atin ang natin dyan. Po ba? Maglagay kayo ng common ground na kung saan kayo magpipit lahat. Hindi mo pwedeng i-insist, ako busy siya. Lahat ng taga-busy, pupunta ng langit. Ikaw, yung religion mo, pupunta ka na sa langit. Wala na. Nanalo ka sa argument, nawala ka naman yung tao. And Jesus is after the people. Po ba? After ba tayo manalo sa argument o manalo sa kaluluwa? Hello? Sabi ko, lagi kong sinasabi, pagka humuli tayo ng isda, huwag huliin muna natin ito bago natin alis-isan. Po ba? Huliin mo muna, hindi mo pa nahuhuli. Lalo na yung pating. Kapag humuli ka ng isda, huliin mo muna. Kapag humuli ka daw ng pating, dahan-dahan. Po ba? Pagka binigwit mo yan, pakakainin mo ng yan, hihilahin mo ng unti-unti, tapos makakahalata siya, dagdag siya sa loob. Yan na naman. Yan. Pating Tapos dadahan-dahan mo na naman. Unti-unti na hindi niya nahalata. Pagka napapaibabaw na naman, lalaki na naman siya sa ilalim. So, dadahan-dahan. Tsaga Ikaw, basta-basta ka. Asan yung ito yung ko, pambato ko, para wala. Kaya hindi tayo namumunga sa kulang tayo sa napakaganda yung word na approach Andiyan po ba kayo? Kaya dadahanin mo yan. And later on, yung pating hanggang napagod. Kasi napapagod din ang pating. Pagkapagod na yan,
wala na yan. Kukunin mo na lang siya, gumagano na lang siya. God's effort! Amen! At kapag dadalhin mo ito, huwag mo muna dalhin mo muna ito sa EGR. Pagka nadala mo na sa EGR, doon na natin kakaliskisan. Tatanggalin natin yung mga asang, mga paligpit, para mamatay na siya. Kakatayin na natin. Ibig ko ba? Kakatayin ni Lord. Para ito'y ihahin, is-serve. Adyan po ba? Tayo na nga. Pinatay tayo ng Diyos sa ating mga design. Kaya kayo piling na kayo mag-serve. Hello? Adyan po ba kayo? Kaya yung mga pating, huwag niyong i-expect na mag-serve yan. Huliin muna natin. Ibig ko ba? Adyan po ba kayo? Kaya mga kapatid, I challenge. Kasi this year is a year of harvest. Tingnan nyo, nag-anniversary tayo. Dumating yung mga pating. Yung iba, karpa. Pero praise God, nag-EGR yung iba. Hallelujah. Amen? Sige ba kayo? Lord, ganun tayo. At hindi tayo nag-aagawan sa grupo. Tayo po, pagka nandito na, sige, basta importante, nasa bangka. Di ba? Ang isda, basta importante, nasa bangka. Amen? Hindi yung, ako nang nag-text yan, ako nang nag-text yan. Nawawala ang kaluluwa eh. Pagka nakapasok na sa sirkul, nakapasok na sa church, importante nandyan na kung sino man. Kung ikaw, praise God. Pero huwag ka na tilapia mo yan, tilapia mo yan. Kaya wala tayong mahuli-huli. Ang dami na natin, wala pang mahuli-huli. Kasi bakit ka na nakakahulag, boss? Andiyan po ba kayo? Ibig po ba? Kaya challenge yung ating approaches. Kasi I think isa sa approach na nakakapagbibigay ito, kaya minsan nakakahulag po sa mga kaluluwa. Amen? Tumayo po tayo lahat. Palampakan natin ang